Good day everyone, welcome to our podcast where we explore the ever-evolving of technology, innovation, and human connection. I am your host for today. I am Reniel Gonzalez Gatos, and I just want to take this moment to thank all of our listeners and subscribers. We appreciate your support and engagement. So before we approach our topic, let's welcome first our guest for today, Miss Patricia. Hi. So, are you ready to wonderful questions that I have given to you? Yes, I'm ready. So, this episode, we will explore or we will tackle about networking site. So, for you, Patricia, what is networking site? So, for me, networking site is like Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Yes, very good. Exactly, true. So, the second question is, what is the benefits using networking sites? So, I believe the benefits of using that networking site is it helps you to communicate your relatives in other country or your loved ones. The networking site din is nakakatulong ito sa atin kung paano tayo dito tayo makakuha ng informasyon kung ano ang mga nangyayari sa natin sa paligid or sa ating bansa. That's good. I agree also your answer. So, the third question is, di ba yung networking site natin is napakalaking tulong para sa atin, lalo na sa ating bilang estudyante, di ba? Dahil ito yung ginagawa nating libangan pag may mga problema tayo, nagbibigay sa atin ng saya, nagbibigay sa atin ng mga anumang makukuha natin galing sa networking site, diba? So, ang ika-tatlo naman is, what is the dangers using networking sites? So, in using networking sites, dapat maging aware tayo kung sino yung mga kinakausap natin sa social media. Dapat maging aware tayo sa mga taong gumagawa ng mga maling impormasyon or fake news. At dapat hindi tayo maniniwala sa mga taong gumagawa ng fake news. At dapat din ang social networking hindi dapat natin gamitin sa masasama. So, tama yung mga sinasabi mo. At para sa iyo, sa isang araw, ilang oras ka gumagamit ng Facebook, Instagram, or Twitter, YouTube? Ako, depende, 1 or 2 hours isang araw. Ay, sa umaga, 2 hours, then sa gabi, mga 3. Ganyan. Ganon din pa ako. Ganon din ako pag sa bahay, magamit ako ng mga 3 hours or 4 hours. Kasi ginagamit ko lang yan pag may mga necessary na mga bagay na kailangan kong gawin. At saka networking site is napaka-importante yan para sa atin. Kasi bilang estudyante is napakalaking tulong yan para sa atin. Kahuling tanong natin is, what is advantage or disadvantage using networking sites? Para sa akin is ang advantage ng paggamit ng networking site is makakatulong nito sa pag-aaral natin, like meron tayong mga group activity like mga research about about sa mga bundok, ganyan is makatulong ito sa atin para kumuha ng mga informasyon. Ang disadvantage naman is hindi ka makagamit ng networking site, lalo na kung nakatira ka sa bundok or sa libib na lugar o walang signal. Di ka talaga makagamit yan kasi
paano mo magagamit ang networking site kung wala kang signal? Totoo nga, no? Agree tayo dyan. So, tama nga yung sinasabi mo, lalo na sa mga provinces, di ba? Is, kailangan doon talaga may signal. Malakas sa signal. At dito ka naman sa mga cities or sa mga syudad, is kailangan is dali lang makakonect. Yeah. Kasi nakatira tayo sa sa mga maraming Mga puno. puno. At saka, iba na tayo ngayon eh. Yeah. Ganyan. So, yan na yan lahat. At saka, last is, gusto ko lang magpasalamat dahil sa tinanggap mo ito na opportunity to being here and to joining us this podcast. And we appreciate your heart, we appreciate your cooperation and collaboration between you and me. And that's all. And salamat, Patricia. And ano yung masasabi mo sa mga... Maraming salamat din sa opportunity. So, I hope na may mga natutunan kayo sa akin kahit ang konti lang. Salamat and God bless. Bye.